Dito nga pala sa Undergod Podcast, pinag-uusapan namin yung mga bagay, deep dive sa mga bagay patungkol sa faith, sa kultura, about creativity. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan at share mo na rin tong episode na to para malaman ng algorithm ng YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. Paano ka gumagalaw sa loob, 'di ba? Knowing na 'di ba ikaw ay Christian, 'di ba? May faith ka and alam natin na yung battle rap ay kumbaga ano siya hindi aside from being a competitive culture, kumbaga syempre andyan yung kakalkalin yung buhay mo, kakalkalin yung ano mo, yung mga Ah, profanity. pero profanity, yung yung mga yung mga topics na hindi mo kayang sabihin sa mga normal na usapan, mapapag-usapan, di ba? Oo. Paano mo na-navigate yung faith mo in the midst ng nasa ganong klaseng kultura ka, bro? Paano, how do you shine your light? Alam mo yun, yung ganun. Yung actually kapagka lalo na kapag nagpe-prepare ako sa battle, never naman na tatanggal sa akin yung lalo na kapag name-mental block ako. Kadalasan kapag name-mental block ako, nag-aano lang ako, nagdadasal lang ako na sana may bigla akong maisip na line. Ako kasi, kahit despite of vanity na nahandog ng battle rap, andun pa rin naman yung technical parts na hindi rin naman lahat ganun ka-critical mag-isip. Which is para sa akin, ako, kung ano man yung napapakita ko sa battle, yung technical parts na napapakita ko sa battle, hindi ko siya tinitignan as ako lang eh. Parang lagi siyang, kumbaga gift siya na iba lang din yung naging way ko rin siguro. Kasi parang battle rap is parang pangarap ng batang ako eh. Parang ganun eh. Pero in the long run, naman lahat naman ng era may parang may katapusan. So parang hindi ko rin naman nakikita na kumbaga mas pa rin sa akin yung faith ko. Although syempre pa rin ako, fan din ako ng battle rap, ganun. Tas kung paano yung galaw ko sa mundo ng battle, ko naman nasa event, ganun. Parang lang din, pag lumabas ka lang din sa outside world, sa mundo na to, na may mga iba't ibang tao ang makakasalamuha, alam mo yun, na may iba-iba kayong paniniwala, ganun. Although sa event or sa battle rap event, kadalasan nandun kayo, mga kayo battle rapper kayo eh. So parang kadalasan ang napag-uusapan niyo lang rap, ganun. So parang more on geeks lang kayo about rap, mga nerds lang kayo about rap, battle rap, ganun. So hindi rin siya, like never rin nagkakaroon ng opportunity para mapunta sa ganun eh. So parang kasi siya eh, parang ibang mundo siya na hindi mo rin pwedeng basta-basta ipasok yung mo. Although may mga makakausap ka naman siguro na mapupunta sa ganun. Like parang sa normal na mundo lang din na parang may makakausap ka lang din randomly tungkol sa Mm. fate mo. Pero hindi, not most of the time kasi siya eh. Kumbaga yung mga nandun parang nandun para mag-rap eh. Kumbaga ako, estudyante ako eh. Parang tapos kapag nagkaroon ng hip-hop event, sa pagiging estudyante ko, ngayon lang ako magiging rapper. Alam mo yun, parang ganun. Ang ganda, ang ganda nung nabanggit mo din, bro, no, na parang alam mo yung distinction ng kultura ng battle rap at though you being a Christian, and I assume na to the best of your ability, kagaya sabi mo, pag gano'n naman tayo, di ba, pag nasa labas tayo ng church, we try our best, di ba, na parang to live a, may verse sa
Peter sa First Peter yata, kung di ako nagkakamali, First Peter 2:12, na sabi doon, live such good lives among the pagans so that they may accuse you of doing wrong. They will see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Parang kung di ako nagkakamali, parang gano'n na. Mm. Kumbaga, syempre ikaw, kumbaga, nandun ka sa kultura nga ng yung mga pagans, let's say, di ba? Kasi, mga hindi naman Christian yung mga yun, kumbaga, and, parang, um, yun, kumbaga, pero, alam mo yun, I assume, kumbaga, you try your best to represent Christ, di ba, na, na parang, hindi ka mabutasan na, di ba? Pero, ang galing lang din bro na alam mo yung distinction din na you try to live out your faith pero hindi mo siya shove down sa throat ng iba na hindi, ganito, ganyan. Diba? Kumbaga parang hindi mo siya pinipilit na pero sa ginagawa mo siya in a sense na base sa nakikita ko sa way mo kung paano ka mag-rap, ginagawa mo siya in a way na tignan nyo na lang yung art ko. Parang with pitch, ganun talaga eh. Kumbaga ganun talaga I believe ganun talaga sa battle rap eh. I mean, bago mo makuha yung mga yan pagdating sa conversation, kailangan mo muna mo yung respeto nila na kailangan magaling kang rapper. Kumbaga magaling ka na and alam mo that's something that I can relate kasi yung dati kasi meron kaming sirkulo nga ng mga Christian rapper dito sa Pilipinas. Parang kami tol, parang pag gumagawa kami ng kanta tol, yung mindset namin is parang hindi namin masabi na ay ano yan, Christian rapper yan. Hindi, magaling kaming rapper, ganun. Alam mo yung ganun. Hindi lang sabi na ano yan, Christian rapper yan, yung parang ile-label mo na ganun. Hindi. Kumbaga makikita kami ng mga i-invite kami ng mga event hindi dahil Christian lang kami pero dahil magaling kaming artist. Alam mo 'yun? Kumbaga ganun yung nakikita ko sa sa naririnig ko sa sinasabi mo. And, alam mo ba bro? Isa sa mga ko rin 'yun isa sa mga na-fulfill din ng mga childhood dreams ko na nung mga time na nagra-rap kami bro kasi may mga events bro na kasama namin sila Mike Cosa. Kasama namin sa oh bro. Sipin mo yung uh, mga tao na pinapakinggan mo since high school. Si bro, One Thugs. Yung oh bro, buhay pa si buhay pa si Innocent One nun. Rest in peace, kuya. Nung time na yun. Tas alam mo yun, as in yung event talaga, as in gangsteran talaga, ganyan. Ano ba? Almost. Ewan ko familiar ka dun sa rap group na Almost, bro. Almost, nakikita Mga ganun, tol. As in, sila sila Sly Kane, yung Blazing Kane. Kasama namin yung mga yun sa event. Kaya, alam mo yun, parang ang solid lang na na parang, pero kumbaga ando kami kasi parang lagi namin bukod sa magaling kami na Christian rapper, aside from dun sa energy na dinadala namin, taglay kasi namin yung tsaka yun din kumbaga, lalo ko sinasabi natin na na Christian tayo as creatives, di ba? Parang ang pinakamaganda kasing way na ipakita mo na Christian ka is yung art mo eh. Totoo. Di ba? Lalo na kung through music. Kasi alam naman natin si Lord yun, di ba? Worship, gano'n. Oo, gano'n. Tsaka, isa sa mga ewan ko kung nakikinig ka sa international, isa sa mga na-idolize ko, na look up ko sa ganyan, si DMX. Kasi galing siya sa where the dogs at? Parang bad boy look Parang magulat ka na lang sa dulo ng career niya, bigla siya naging Christian rapper. Actually bro, So, kung si DMX, hindi actually ever
Yun nga yung, actually si DMX medyo ano siya, conflicting siya. Kahit kasi yung album na yun, yung Let's Get It On, mga ganong album niya. Pag Mm. pag pinakinggan mo yung mga dulo ng album niya, ano, lagi siyang may prayer sa ano. Mm. So ever since ano talaga siya, professing Christian siya talaga. It's just that kumbaga yun nga, parang yung lives parang yun nga, parang medyo conflicting yung ano niya. Kasi after niyang pag pinanggan mo yung album niya, after niya mag gagan bars ganyan, tapos mga tungkol sa mga debaucherous yung mga lyrics. Ah, Biglang sa dulo may prayer. Parang, Christian pala siya. Alam mo yun, parang ganun. Kaya, ano din, pero, yeah, ano, parang, ano nga rin yun eh, yung mga ganun eh, na parang theology test din eh, na parang, syempre, we believe naman na salvation is by grace and through faith eh, no? mm, Hindi siya mm, sa works, ganyan. fair work. Totoo. Alam mo yun. Pero, yun lang, medyo kung si DMX, medyo conflicting siya. Pero bro, alam mo, nung una nga kitang na-discover, ang pinaka nakikita ko talaga sa tol, si A-Ward. Sa KOTD, sa King of the Dot, no? Si Oo, Award. A-Ward yun, sabi ko. Sobrang solid din si Award. Tapos Oo. meron pa siyang isang kasama na Christian battle rapper din eh. Ah, si, ano, Si Kauso ata yun or isa yung parang nasa ah, likod niya din lagi. yeah, Solid. mga na battle rapper din, no? Mm, Yeah. at makikita mo din sa ano nila kung gaano sila kalinis mag Ulam. like parang hindi ata sila nagmumura o parang madalang lang sila magmura, parang ganun. Oh, Solid. ah, Kaya dino-look up ko din yun si Award kasi parang ang hirap gawin nung ganun. Well, siguro kung ganun din naman talaga kalalim yung ano mo, di ba? ah. Tsaka Yung solid. faith mo. Tsaka solid talaga siya. So, I mean, solid siya na mag-perform. Para nga siyang ano yun tol eh. Para siyang kung dito sa Pilipinas, para siyang si Poison. Alam mo yun, parang underrated na para siyang underrated pero laging alam mo pag bumate, laging quality yung battle. Alam mo parang gano'n. Our battle game is crazy. Kaya lagi siyang alam mo yun, parang doon ko siya nahahambing kapag dito sa atin sa local, parang siya si Poison. Parang they're not getting the flowers they deserve. Alam mo, parang Ah, Tsaka yung consistency niya rin, parang mm, never siya nagpakitang laylay na mm, performance. Yeah. like performance. Sobrang Bro, solid na ni Award. may mga sinasuggest din na video somewhere dyan, yung YouTube, na galing din dito sa channel na to. At kung nagustuhan mo, kung usapan na to, click mo rin yan. Baka magustuhan mo rin yung iba pang mga usapan.